Kabanata 11:16. Paano naman ang walang kapantay na banal na sandata? Matapos tumingin sa paligid, wala siyang nakitang bakas ng walang kapantay na banal na sandata. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kuryusidad. Kumpara sa kanyang kuryusidad, si Zephyr na nasa paligid niya ay mas nakaakit ng atensyon mula sa maraming tao. Lalo na itong nangyari nang sumunod si Zephyr sa tabi ni Fan Fengyi, na naging dahilan upang hindi masiyahin ang maraming tao. Ang mga taong natipon dito ay pawang lubos na may talento at kaakit-akit. Masasabing bawat isa sa kanila ang gulugad ng The Academy, at matagal na nilang pinagmamasdan si Fan Fengyi ng may pag-iimbot. Sa sandaling ito, nang makita nila si Zephyr na nakatayo sa tabi ng kanilang minamahal na babae, natural na napuno ng kawalang kasiyahan ang kanilang mga puso. Sandaling-sandali, walang pakundangang sumugod ang mga sinag ng Diyos patungo kay Zephyr. Hindi napigilan ni Zephyr ang mapait na mapangiti sa kanyang puso nang makita ang pagkadismaya sa mga mata ng lahat o ang kanilang mga titig na puno ng galit. Gayunpaman, hindi siya ang uri ng tao na tatratuhan ng may puot. Habang gumagalaw ang kanyang isipan, isang malamig na hadjejek ang narinig. Boom! Bagamat tila napakahina ng boses, para itong isang kulog na marahas na sumabog sa pandinig ng grupong ito ng mga taong galit. Sa sandaling ito, ang tunog ay sinabayan ng pagbabago-bago ng kulog at kidlat, at isang kapirasong tunog ng nakakabaliw na espadang focus. Ang matalas na espadang focus ay walang kapantay. Sa loob ng ilang panahon, naramdaman ng mga taong ito na ang kanilang dugo ay kumukulo at ang kanilang mga katawan ay nanginginig. Para bang may mahabang espadang lumitaw sa harap nila. Tila anumang oras ay lilito ito at pupunitin ang kanilang mga isipan. Ang ganitong uri ng mapang-ipong pakiramdam ay nakapagpabuntong hininga sa kanila ng ilang sandali. Nanginig ang kanilang mga kaluluwa at namutla ang kanilang mga mukha. Hindi na nila madaling ilabas ang kanilang puot. Sa harap ng napakaraming nakamamanghang pagbabago, natural na nakita ito ni Fan Fengyi. Ang kanyang maliit na bibig ay agad na gumuhit ng isang magandang arko, ngunit isang pares ng magagandang mata ang bahagyang sumulyap sa mukha ni Zephyr. Mayroon ngang walang kapantay na sandata rito, ngunit hindi ito isang banal na sandata, kundi isang walang kapantay na nakamamatay na sandata. Ang pagbabago-bago ng malamig at marahas na aura ay hindi pa nawawala. Sabi ng 9,000 nether kay Zephyr sa pamamagitan ng banal na komunikasyon ng pandama. Oo. Totoo iyan. Ramdam ko rin iyan. Nakakakilabot talaga ang ganitong uri ng aura. Ang tagal na, pero hindi pa rin ito nawawala. Mahirap isipin kung gaano ito kaganda. Ang sandatang nakamamatay, sa katunayan, ay tinatawag na sandatang pabagsak. Ito ay isang kakilakilabot na sandata na marahas na umiinom ng dugo at ginagamit ang pagpatay bilang pundasyon. Dahil nakapatay ito ng napakaraming tao, mayroon itong hindi may lalarawang puot. Sa makatuwid, hindi ito maituturing na isang banal na sandata. Gayunpaman, kumpara sa Divine Tool, ang kapangyarihan ng sandatang ito na pumapatay ay hindi naman mahina. Kailangan lamang nito ng mga bihirang asensya at lakas upang makontrol ang walang kapantay na sandatang idiling na ito. Kung hindi, ang gumagamit ay madaling magnose at maaasimila ng nakamamatay na intensyon sa sandatang ito at magiging isang puppet na kontrolado nito. Senior Sister, hindi ba't siya si Zephyr? Bakit kayo magkasamang naglalakad? Sa tatlong babae, isang magandang babae na may pambihirang ugali ang hindi maiwasang magtanong kay Fan Fengyi ng may kuryusidad. Bagamat napakabata pa ni Zephyr, marami pa rin siyang naaalala. Kahit nasa agility pa lang siya, isa siyang maitim na kabayo sa investiture stage. Lalo na nang maglakas loob siyang baliwalain ang pagkakaroon ng mga eksperto sa Antas Emperador at Hamanin Sion Tianjeng, binawi pa niya ang kanyang sandata. Ito lang ay sapat na para minamaliit siya ng mga tao. Napter 11:17. Huwag kang masyadong magtanong. Habang iniisip si Zephyr na ito, hindi maiwasan ni Fan Fengyi na makaramdam ng pagsabog ng galit na nagliliyab sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang mapasinghap. Ngunit ang sagot na ito ay agad na narinig ng malinaw ng mga taong matatalas ang tainga. Tila walang anumang problema, ngunit agad itong pinalawak sa lahat ng uri ng bersyon. Bigla, naramdaman ni Zephyr na muling nabuhay ang mga hindi naaangkop na matang nakapaligid sa kanya.
Kapatid na lalaking si Kan. Nang hindi alam ni Zephyr kung tatawa o iiyak, biglang isang gulat na sigaw ang lumabas. Isa sa kanila ang may dalang malaking halberd sa kanyang likod at naglakad patungo sa kanila. Ang kalaban ay puno ng balak na pumatay, at ang kanyang katawan ay napapalibutan ng isang puwersang parang bato. Habang siya ay gumagala, para siyang isang sawa na pumapasok sa dagat, na lubhang kakilakilabot. Si Vince Scheidt ba yan? Senior brother Vince Scheidt, ikaw ba yan? Nang makita si Vince Scheidt, nagliwanag sa gulat ang mukha ni Zephyr. Hindi niya inaasahan na makakarating si Vince Scheidt sa espasyong nasa ika-10 antas, na higit pa sa kanyang inaasahan. Sa oras na ito, kumukulo ang tunay na enerhiya ni Vince Scheidt. Naabot na niya ang espiritu. Malinaw na mayroon siyang magandang pagkakataon. Sa likuran niya, ang halberd ay puno ng enerhiya ng kasamaan. Ito ay walang talo. Parang ungol ng isang puting tigre. Isa talaga itong pangalawang banal na artifact. Kung pag-uusapan ang kalidad, mas maganda ito kaysa sa Sovereign Scepter na inagaw ni Zephyr mula kay Yun Tianjing. Makikita na ang pagkakataon ni Vince Scheidt ay talagang hindi kapanipaniwala. Habang nahuhumaling kay Vince Scheidt, ang magandang disipulo na may malalangit na ugali, na isa sa 3 babaeng disipulo ng Jalan Pure Land, ay agad na nagpakawala ng isang mabangis na sungoat. Kinuyam niya ang kanyang maliit na bibig, na tila may malaking sama ng loob kay Vince Scheidt. Feng Ling, anong problema? Nang makita ang reaksyon ng babaeng disipulo, hindi napigilan ni Fan Fengyi na magtanong. Ang babaeng disipulo na nagngangalang Feng Ling ay nakatitig lamang kay Vince Scheidt nang may bahid ng galit at walang imak. Gayunpaman, habang gumagalaw ang kanyang magagandang mata, may pulang ilaw na paminsan-minsan sa kanyang magandang mukha, na siyang dahilan kung bakit biglang nagpakita ng hinala ang mukha ni Zephyr, at ang kanyang mga mata ay tumingin kay Vince Scheidt nang may pagtataka. Malinaw na may kakaibang namamagitan sa kanila. Nahiya rin si Vince Scheidt, na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Bagamat tsismosa si Zephyr, interesado pa rin siya sa aura ng walang kapantay na sandatang pamatay dito. Hindi niya maiwasang magtanong. Nakatatanda kong kapatid, wala ba talagang kakaibang sandata rito? Bakit wala man lang bakas nito? Oo, mayroon ngang isang kakilakilabot na sandata. Dapat itong maging isang walang kapantay na sandatang pamatay, isang kataas-taasang sandatang pamatay. Ang ganoong uri ng aura ay talagang nakakatakot. Pagdating sa walang kapantay na sandatang ito, maging si Vince Scheidt ay hindi maiwasang magpakita ng hindi maitagong takot sa kanyang mukha. Ito ay isang itim na magical staff. Mayroong walang katapusang mabangis na aura mula itaas hanggang ibaba. Gayunpaman, ito ay kinuha ng isang eksperto sa antas ng emperador. Ang ekspertong ito sa antas ng emperador ay ang Fighting Ape Emperor ng Siyam na dakilang emperador. Siya ay isang disipulo ng Fighting God Palace. Paliwanag ni Vince Scheidt kay Zephyr. Nakikipaglaban sa emperador ng Unggoy. Nang marinig ang pangalang ito, hindi napigilan ni Zephyr ang maantig. Medyo may alam si Zephyr tungkol sa emperador ng pakikipaglaban na Unggoy. May mga bali-balitang hindi raw totoong tao ang taong ito. Ang katawan niya ay kalahati pa rin ng dugo ng isang mabangis na halimaw, at ang mabangis na halimaw na ito ay isang walang kapantay at nakakatakot na mabangis na halimaw ang gininto ang demonyong unggoy. Kabanata 11:18. Ang Golden Demonic Ape Clan ay isang pambihirang mabangis na halimaw na may pambihirang lakas sa pakikipaglaban. Masasabing sila ay ipinanganak upang lumaban. Ang bawat Golden Demonic Ape ay isang walang kapantay na Diyos ng digmaan. Kapag na-activate na ang Golden Demonic Blood sa kanyang katawan, ang buong katawan niya ay mahuhulog sa isang estado ng pagkabaliw. Hindi lamang siya magkakaroon ng walang katapusang lakas, kundi ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tataas din. Ang ganitong uri ng paglipad hindi lamang sa lakas, kundi pati na rin sa bilis at sigla ng dugo. Kung tungkol naman sa tunay na nasa hustong gulang na Golden Demonic Ape, iisa lang ang katangian nito. Kaya nitong pigilan ang sarili nitong kabaliwan at paganahin ang Golden Demonic Blood nito sa isang matino na paraan. Masasabing sakit ng ulo ng maraming martial artist ang isang kakilakilabot na nilalang, at ang Golden Demon Ape ay kilala sa pagkakaisa nito. Sinasabing noong panahon ng dinastiya, isang akademya ang nakapatay ng isang Golden Demon Ape.
Pagkatapos, ang sinaunang akademyang ito ay nabunot ng magdamag. Tila halata naman ang dahilan. Mabuti na lang at napakaliit ng bilang ng mga Golden Demonic Ape. Bukod pa rito, pagkatapos ng panahon ng dinastiya, mas naging malihim sila, at sa panahong ito, ang Golden Demonic Ape na ito ay halos naging alamat na. Ang emperador ng Fighting Ape ay ipinanganak mula sa lahi ng isang Golden Demon Ape at isang babaeng tao. Tila matapos sumanib sa lahi ng taong ito at sa Golden Demon Ape, isang mutasayon ang naganap. Kaya pa niyang buhayin ang sarili niyang Golden Demon Blood. Ang puntong ito pa lamang ay sapat na para mabaliw ang isang tao sa selos. Bukod pa rito, ang kabilang panig ay nagtataglay ng isang nakakatakot na kakayahan sa pag-intindi ng tao. Masasabing mas mabilis ang pag-intindi ng martial arts kaysa sa isang ordinaryong tao. Sa makatuwid, mahirap baliwalain ang emperador ng mga unggoy. Gayunpaman, kahit na pambihira ang lakas ng emperador ng Fighting Ape, namana niya ang isang marahas na karakter ng Golden Demonic Ape. Kaya naman, ang kanyang karakter ay kasing bangis ng apoy, at madali siyang kalabanan. Kaya naman, masasabing nabuo ang tunay na reputasyon ng emperador ng Fighting Ape. Ang palasyo ng Diyos na fighting na ito ay hindi nakapagbigay ng gaanong tulong. Hindi inaasahan na ang emperador ng Fighting Ape na ito ay nakakuha ng ganitong ultimate killing weapon. Bulong ni Zephyr sa sarili. Gayunpaman, wala siyang gaanong panghihinayang sa kanyang puso. Ang walang kapantay na sandatang pamatay na iyon ay maihahambing sa isang divine artifact. Ang hangering pumatay at ang enerhiyang kasamaan na nalilikha ng sandatang ito ay natural na maiisip. Natural na maaaring piliing labanan ni Zephyr ang enerhiyang kasamaan, ngunit marami pa rin itong limitasyon para sa kanya. Siya nga pala, nakilala ko si Junior Sister Laiyan dito. Hindi ko inaasahan na anggat ng husto ang kakayahan niya sa pakikipaglaban. Kahit ako ay hindi ko siya kayang harapin. Mukhang kahanga-hanga rin ang pagkakataon niya. Tila may naisip si Vince Scheidt at sinabi ng may malungkot na mukha. Malinaw na nag-away ang dalawa pagkatapos nilang magkita ni Laiyan, ngunit walang nakuhang benepisyo si Vince Scheidt. Talaga. Matapos niyang matanggap ang balita tungkol kay Laiyan, biglang nakaramdam ng ginhawa si Zephyr. Dahil nagawa niyang hamanin si Vince Scheidt at talunin pa ito sa oras na ito, naiisip niya kung gaano kahanga-hanga ang naabot na cultivation at lakas ni Laiyan sa oras na ito. Hindi lang iyon, napagpasyahan din ni Zephyr na ang pagbabago ni Laiyan ay malamang na may kaugnayan sa pamana ng Immortal Emperor. Mukhang ayaw talaga akong makita ng batang babaeng ito. Ang magagawa ko na lang ay maghintay hanggang sa makalabas ako sa lihim na lupain ng immortalidad at pagkatapos ay pumunta sa Oriental Peak para hanapin siya. Habang iniisip ang usapin sa pagitan niya, ni Laiyan, at Yan Ruyo, nakaramdam si Zephyr ng sakit ng ulo ngayon. Kung ang bagay na ito ay hindi maaasikaso ng maayos, tiyak na mag-iiwan ito ng walang hanggang pagsisisi sa kanyang puso. Kabanata 11:19. Whoosh! Habang nag-uusap pa rin ang dalawa, biglang may narinig silang tunog ng pagbagsak sa hangin. Pagkatapos, isang grupo ng mga figure ang mabilis na lumitaw. Bawat isa sa mga figurang ito ay kahanga-hanga. Ang bawat isa sa kanilang mga mata ay kasing talas ng isang walang kapantay na banal na espada na nakabunot. Nang magkatinginan sila, nakaramdam sila ng matinding kirot sa kanilang mga mata, na nagpapakita na ang grupo ng mga taong ito ay talagang pambihira. Ang pinuno ay may malajade na mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng kakaiba. Parang mga bilog ng alon-alon, kumakalat at lumiliit, na nagbibigay sa mga tao ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pang-aapi. Lahat ay nakasuot ng pilak puting banal na damit, na natatakpan ng hindi mabilang na sinaunang simbolo. Ang bawat isa sa mga sinaunang simbolong ito ay lubhang sinauna. Habang umiikot ang tunay na enerhiya, ang mga sinaunang simbolo ay talagang nagpapakita ng pakiramdam ng sirkulasyon, na parang ito ay buhay. Malinaw na ang pilak puting banal na damit na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong bagay. Ang taong ito ang pinuno ng grupong ito. Nakatayo siya roon, ipinapakita ang kanyang tunay na enerhiya ng walang prinsipyo, at ang matinding pang-aapi ay nagparamdam sa mga tao na sila ay labis na dominanti. Gayunpaman, sa labas ng focus, nakita niya ang isang pamilyar na mukha.
Ang mukha nitong ito ay talagang mabangis, at mahirap para kahit si Zephyr na hindi siya mapansin. May nakapangangilabot na peklat sa kanyang mukha, at ang laman nito ay nakataas na parang alupihan. Mukha itong napakabangis. Sa sugat na ito, malinaw na mararamdaman ang mga manipis na hibla ng matalim na espiritu ng hangin na dumadaloy dito. Gayunpaman, ito ay napakahina, na parang malapit ng maglaho. Tanging si Zephyr lamang na nakaunawa sa Mark of the Wind War ang maaaring maging sensitibo rito. Nakilala na ni Zephyr ang lalaking ito minsan. Minsan na siyang nagpakita sa kakaibang templo ng ikapitong antas ng espasyo. Noong panahong iyon, lahat ay nakikipaglaban pa rin para sa Soul Attunement Martial Arts. Gayunpaman, nang oras na iyon, nakatayo siya sa likod ng Haring Azuria. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Zephyr ay kahit na ang hari ng Azuria ay bumagsak na, ang taong ito ay hindi pa namamatay. Ang lalaking iyon ay si Evil Shadow King. Kaya niyang mag-evolve bilang isang avatar. Sinasabing kapag ginamit niya ito ng sukdulan, kaya niyang mag-evolve ng 12-dosenang doppelganger, at bawat isa sa kanila ay naglalaman ng bahagi ng kapangyarihan ng kanyang totoong katawan. Napakatuso niya. Kilala mo ba siya? Nang mapansin niya ang tingin sa mga mata ni Zephyr, dahan-daang sinabi ni Vince Scheidt. Oo, nakilala ko na siya minsan. Hindi inaasahan na buhay pa pala ang lalaking ito. Sa ilalim ng atake ng malademonyong kaluluwa, maging si Zephyr ay nakaramdam ng pangangilig ng kanyang anit. Kung wala siyang malakas na kapangyarihang elektrikal at enerhiya ng espiritu bilang suporta, maging si Zephyr ay wala sanang magagawa sa harap ng malademonyong kaluluwa. Gayunpaman, hindi ka panipaniwala na nakaligtas si Evil Shadow King. Gayunpaman, hindi ka panipaniwala na nakaligtas si Evil Shadow King. Natagpuan ni Zephyr si Evil Shadow King, at gayon din si Evil Shadow King. Nang makita si Zephyr, ang malaalupihang peklat sa kanyang mukha ay biglang pumihit ng marahas. Ang peklat na ito ay iniwan ni Zephyr. Ito ay iniwan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng War Mark of Wind ni Zephyr. Ang War Mark of Wind ay hindi isang ordinaryong kapangyarihan ng hangin. Kahit na gumamit siya ng lahat ng uri ng pamamaraan para maalis ito, nabigo siya. Kinamumuhian niya si Zephyr. Isang kakaibang ngiti ang biglang lumitaw sa gilid ng kanyang labi habang ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Pagkatapos nito, lumapit siya sa binata na nakapilak at puting-puting damit at nagsalita sa mahinang boses. Kabanata 11:20. Mag-ingat ka. Ang lalaking ito na nakasuot ng pilak puting banal na damit ay tinatawag na Shuzuoang. Ang lalaking ito ay hindi simple. Isa siyang disipulo ng dakilang Yansek. Mas nakakagulat at nakakatakot pa siya kaysa kay Duan Kongchen. Ang taong ito ay mga disipulo ng Panginoon ng dakilang Yansek na si Nangong Banlong. May mga balita na ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang dakilang banal na kakayahan. Habang nakatingin si Zephyr sa hari ng mga anino, isang malinaw at kaakit-akit na boses ang tahimik niyang narinig. Si Fan Fengyi mismo ang nagsalita. Gayunpaman, hindi man lang sumulyap si Fan Fengyi kay Zephyr habang nagsasalita. Nakatayo siya roon ng may kagandahan, na para bang hindi siya ang nagsalita kanina. Dahil napakahina ng boses, walang nakarinig nito maliban sa tatlong babaeng disipulo at kay Vince Scheidt. Gayunpaman, biglang naging kakaiba ang ekspresyon sa mukha ni Vince Scheidt nang marinig niya ang boses ni Fan Fengyi. Matapos tumingin ng malalim kay Zephyr Khan, dahan-dahan siyang tumayo nang nakataas ang hinlalaki at bumantong hininga ng may emosyon kay Zephyr. Sa harap ng tugon ni Vince Scheidt, si Zephyr ay tanging mapait na napangiti. Ang relasyon niya at ng fan na si Fengyi ay ibang-iba talaga sa iniisip ng kabilang panig. Siyempre, kung walang mali sa dalawa, malinaw na imposible iyon. Ang Jalan Pure Land mismo ay isang pambihirang akademya, at ang mga babaeng disipulo sa kanila ay pawang walang kapantay na kaakit-akit at walang kapantay. Masasabing ang bawat disipulo sa Jalan Pure Land ay isang walang kapantay na kagandahan, at hindi mabilang na mga lalaki ang nahuhumaling sa kanila. Gayunpaman, ang Jalan Pure Land na ito ay lubhang misteryoso at matagal nang naipasa. Kaya naman, tiyak na isang malaking biyaya ang magkaroon ng relasyon sa mga disipulo ng Jalan Pure Land na ito.
Hindi mapigilan ni Zephyr ang panginginig nang maisip niya kung paano niya hindi lamang tinukso si Fan Fengyi, kundi niyakap at hinawakan din ang batang babaeng ito. Hindi natin dapat ipaalam kahit kanino ang tungkol dito. Sa unang tingin, alam niyang ang Fan Fengyi na ito ay may napakataas na katayuan sa Jalan Pure Land. Kung alam lamang ito ng Academy Master ng Jalan Pure Land, siguradong mamamatay si Zephyr. Ang taong ito ay disipulo ng master ng akademya ng Great Yan Sect. Oo, natatandaan ko na ngayon. Ang pangalan ng taong ito ay Shu Zuowang. Siya ay napaka-misteryoso. Sinasabing ang kanyang lakas ay sapat na para maging nasa antas ng hari, ngunit hindi niya piniling pumasok. Ang nakakatakot na aura na iyon ay nagpatigas sa katawan ko ngayon lang. Talagang kakaiba ang lalaking ito. Maraming mga disipulo sa antas ng hari ang nakapaligid sa kanya, pero hindi ko inaasahan na susundan nila siya. Naiisip ko na hindi siya simple. Habang umaalingaw-ngaw ang sunod-sunod na bulalas, agad na nakilala ng ilang tao kung sino siya at nagsimulang bumantong hininga. Sa oras na ito, halos tapos na ang pag-uusap sa pagitan nina Shu Zuowang at ng hari ng masamang anino. Habang nag-uusap sila, ang pares ng mahiwagang mga mata ay nagsimulang maging mas matalas ng mas matalas. Well, teka. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zephyr. Dahil sa likuran nila, nakita niya ang isang figure na sapat para mabaliw siya si Miaoyu. Talagang lumitaw ang babaeng ito dito. Tumitingin ang mga matang nagmumuni-muni kay Zephyr, at isang matalas at makapangyarihang boses ang lumabas sa sandaling ito. Ikaw si Zephyr.